siya, namatay siya, nabuhay siyang muli. Ngayon, eto. Gusto niyo po bang kasama rito si Jesus sa loob ng bahay na ito? Sino po ang gustong kasama niya? Si Jesus. Espiritu si Jesus eh. Yung may katawang Jesus, nasa piling ng Ama sa langit, sa paraiso. Nakaupo sa trono, sa kanan ng Ama. Yung Jesus na may katawan. Pero ang Jesus na tinutukoy natin dito sa lupa ay ang kanyang espiritu. Alam po ba ninyo yan, na binigay ng Diyos ang espiritu ni Jesus? Basahin niyo muna yung Galatia 4:6. Tingnan po ninyo ha, importante yan. Kailangan tanggapin ninyo na si Jesus ay nasa inyo. Yung espiritu ni Jesus ay nasa inyo. Kaya kailangan lalabas ang salitang Panginoong Jesus sa iyong bibig. Sige, tuloy. Sa pagdasal lang, sino po ba? Palagay ko, nananalangin po kayo, no? Yung mga nananalangin, dapat ang binabanggit po ninyo, Panginoong Jesus. Walang ibang pangalan. Hindi si Padre Pio, hindi sila kung sino-sino mga santo, pati si Maria. Ang tinutukoy dito, Jesus. Sabihin nga natin ulit, Panginoong Jesus. Ang hina, Panginoong Jesus. Ilakas pa natin, Panginoong Jesus. Na ano na po ba siya na ibasa? Diba? Pwede rin sana na ano, Jesus name. Sige. Hindi mo makita Galatia 4:6. Nawawala. Ito, babasahin ko na po ang Galatia 4:6 ha. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak. Sino yung espiritu ng anak? Yeah. Si Jesus sa ating mga puso na tumatawag ng Aba, Ama. Ang tumatawag ng Aba, Ama, yung spirit ni Jesus na nasa atin. Alam niyo ba nakasama niyo si Jesus? Kasi busy tayo lalo na sa cellphone. Lalo na cellphone ngayon, matutulog na lang, cellphone. Kakain na lang, cellphone. Pagkagising, imbis na manalangin, cellphone pa rin. Maliligo, cellphone pa rin. May kausap, may cellphone. Yan ang padala ng kaaway, kaya wala kang time na isip sa Panginoon. Alam niyo ba yan? Kaya ito po, nagbibigay na ako ng konting liwanag. Nabasa niyo na, Galatia 4:6? Sige, pakibasa, baka mali yung sinabi ko. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Nasaan ang Espiritu ni Jesus? Hawakan mo nga yung dibdib mo. Hawakan mo. Hawakan mo. Alam mo ba na nandyan? Tayo, dinadaya tayo ng panahon, dinadaya tayo, pati yung iba mga nagtuturo, hindi tinuturo ng direkta po ito. Ang dapat malaman ng tao na si Jesus, na siya nagsalita na ako ang buhay, tanggapin mo sa puso mo kasi mapoproteksyonan ang iyong buhay. Alam niyo ba magpro-protect sa atin? Meron nagpo-protect, alam niyo ano? Yung sinasabing maintenance. Alam niyo maintenance? Yun ang protection nila. Diba? Lasartan, yung mga high blood daw. Iyan ang protection, di ba? Pati nga, kaya ba dito may lalagyan po ba kayo ng mga gamot dito? Baka isang tambak na gamot yun dito. Na yun ang ginagawa nating proteksyon. Pero ang sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Na nasa inyo ako, ang espiritu ko. Ibig sabihin, kaya nasa atin to protect our life na tayo ay manatiling buhay hanggang dumating si Jesus. Amen po ba? Baka naman ayaw nyo ng buhay. Baka naman iba gusto yung kamatayan. Di ba? Paano natin maiwasan? Tanggapin nyo sa inyong buhay na si Jesus, ang Panginoon, ay nandyan sa puso niyo. Sabi mo ulit, salamat Panginoong Jesus. Sinasamahan mo ako. Narito ka sa aking puso. Hindi kita nakikita, pero ikaw ay espiritong nananahan sa puso ko. Nawala na, hindi na nasunod. Espiritong nananahan sa puso ko.
Tandaan po ninyo ha. Galatia 4:6. Yamang tayo'y mga anak, ulitin ko, anak tayo ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesus. Yung espiritu ng anak, inilagay. Nakikita niyo ba espiritu? Hindi. Hindi. Pero maniwala ka lang. Maniwala ka lang na nandyan siya. Amen. Alam niyo po ba yung salitang paniniwala? Ano ba gusto niyo paniniwala? Mahina ako eh. Baka hindi na magtagal ang buhay ko. Talagang mahina ako eh. Ganun ba ang paniniwala mo? Right? Kailangan matapang tayo na may paniniwala ko kasama ko si Kristo. Amen po ba? Huwag mong isama reliyon. Huwag mong isama kung ano-ano. Ang isama mo si Kristo. Lalo na, minsan ang tao ang nandito sa atin. Lalo na yung first love. Asan na kaya si Elizabeth? Namimiss na kita, Elizabeth. Ang iba? Ang puso natin, pinapanahanan ng makapangyarihang anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Amen. Pagpakan natin ang Panginoon Jesus. Magsaya tayo sa time na ito. Ha? Ginagamit ng Panginoon ng bata. Nako ba niya? Kapatid, kung alam lang natin, walang makakapinsala sa iyo. Pakibasa ngayon Lucas 10:19. Maraming tuwang-tuwa sa Lucas 10:19. Pati demonyo, yung nga sana gagawin kung inabutan natin ito na siya hindi pa na palayasin natin ng espiritong nagpapahirap sa kanya. Nagpapahirap ang masamang espiritu. Nagkukulap siya. Kasi basta Lucas 10:19, pakinggan po ninyo. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan. Alakdan. At daigin lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Nakaawa, yung mga evil spirit, yung nagpahirap sa kanya. O, tapos? At walang makapanakit sa inyo. Walang makakapanakit sa inyo. Bakit? Kasama mo si Jesus. Paano ka masasaktan? Diyos yun. Gising po ba tayo? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, walang kasing lawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Akala kasi natin walang Diyos Meron espiritu siya. John 4:24, God is a spirit, so let us worship Him in spirit and in truth. Sambay natin siya sa espiritu, mga kapatid. Alam niyo ba sinabi yung espiritu? Hindi po tayo dapat may nakikita. Kasi ang gusto ng tao may nakikita. Kunyari, ganito ito. Diba? May nakikita tayo. Tapos gaganunin ng hihip. Medyo hindi ako nagkakapera. Hindi, ito na lang. Kunyari, ito malayo. Hindi ko ako dito na lang. Diba? Nakaganon siya. Sige, hipuin ko. Para yung bulsa ko naman magkapera. Diba? Masakit yung aking batok. Punas. Nakita niyo ba yung Quiapo? Nakita niyo kung gaano karami nagpapanata? Talaga naman kahit magsiksikan maabot lang yung punasan. Tapos may tagabato. May pupunas ulit, may tagabato. Ano yun? Kapatid, kahit hindi mo gawin yun, kasama mo ang tagapagligtas mo, si Jesus. Amen. Kasama mo siya. Maniwala ka, kasama mo si Jesus. Bakit? Ano ba ginawa ng Diyos at si Jesus? Gawa 4:12. Acts 4:12. Pakibasa mo. Acts 4:12. Ang kaligtasan natin, kanino? Hindi kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi sa mga mayor. Hindi sa congressman. Hindi sa mga senator. Hindi sa mga pulis. Alam niyo kung sino kaligtasan natin? Si Jesus.
Tandaan ninyo. Bago, ang hirap bukulat yan. Acts 4:12. Kaya, hindi pa nakita? Kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas. Kapatid, kaligtasan mo. Kaligtasan mo. Kaligtasan mo, boy. Kaligtasan mo, lola. Kaligtasan mo, brad. Kaligtasan nating lahat ay na kay Jesus lang. Kaya nga, pakibasa ulit, sister, Acts 4:12. 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan. Anong pangalan? Jesus. Sabihin nga natin, Jesus. Lakasan mo, Jesus. Habang ikaw yung sasalita ng Jesus, magbibigay ko example sa inyo. Ako, pwede kong magkasakit. Ang mga tao pwede magkasakit eh. Ano-ano pwede maging sakit? UTI. Naramdaman nyo ba yung minsan umiihi kayo mahirap? Totoo hindi? Totoo yan. Ngayon, sino yung inisip ninyo? Si Dr. Jose Rizal. Pa-check up kayo sa kanya. Sino ba ng doktor ang pipilitin nyo? Pupunta nyo. Unang-una, gastos na kaagad. Diba? Ito. Ako, nangyari sa akin. Ba't ganito? Parang ay lumabas. Hingihin naman ako, nagising ako. Alam nyo? Nga pala, sorry Lord. Hinipo ko. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, na aking Panginoon, balik ka sa normal. Bumuhos ang iho. Alam nyo kapatid? Buhay si Jesus. At totoo ang kanyang sinasabi sa Biblia na ang sinumang sumasampalataya sa aking pangalan ay maliligtas. Pakibasa nyo Romans 10:13. Tawagin nyo lang ang pangalan ni Jesus, maliligtas kayo. Alam niyo yung mga jeep, kanina nag-uusap-usap sila. Meron pala siyang naikwento. Saan ba yung pinwento mo na nadisgrasya yung nanay? Sa tigatan yung nanay. Dito sa